Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong dalawang may init na issue, no, na pag-uusapan. 'Di ba? Patuloy pa rin dun sa paghahanap dun sa nawawalang bride, no? Nakalagay dito sa title nung video ng ABS-CBN. PNP umaasang buhay ang nawawalang bride to be. Bakit may consideration ba na maaaring patay na siya? Para sabihin na ah, maasang buhay ang nawawalang bride to be. Tingnan nga natin tong video na to, mga men. Hindi isinasantabi ng pulisya na buhay ang nawawalang bride-to-be kahit wala pang ebidensya kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Umapila rin ang PNP sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon sa social media kaugnay sa kaso. Ano yon, dahil do sa hula-hula, nagte-trending si Sir J. Costura ngayon sa hula eh. 'Di ba? Dapat pinagkakatiwalaan lang kasi yung ano eh. Kasi nakakagulo kasi na investigation yun eh. Sa totoo lang, no? Okay lang sana, ito to be fair naman kay Sir J. Costura, okay sana kung yung dinadaldal mo ay sigurado ka. Hindi yung may mataas ang possibilities. Tapos tanong ka ng tanong, no? Parang wala namang maibigay na direktang solid na information regarding dun sa bride na nawawala. 'Di ba? Supposed to be yung hula kasi doon, kung alam mo, kung totoo man yung hula na yun, ano, na humula siya, kung may ibibigay niyo exact location, kasi yun naman ang purpose eh. Kaya nagpahula sa'yo kasi nawawala. At dahil nawawala yung tao, need makuha yung kung nasaan. Yun ang business mo dun eh. Masabi kung nasaan yung yung tao na nawawala. Yun ang dahilan kung bakit kumonsulta sa isang psychic. Ang aanuhin ng psychic yung beyond sa kakayanan ng nag-iimbestiga. Pero kung ang babanat mo, tanong ka ng tanong doon, habang hinuhulaan mo, may past relationship ba? May pinagtampuhan ba kayo? Yun ba ang dahilan? Kung ikaw itanong ng tanong, trabaho ng mga investigador, iwanan mo sa mga professionals yun. Kasi kung papanoorin niyo yung yung hula-hula niya, tanong siya ng tanong. 'Di ba? Expertise ng mga investigador yun eh, hindi sa'yo. Ang expertise mo, maging psychic ka. Nagtatanong siya, no? May ano ba? Naging mahigpit ka ba sa kanya? Tapos sasabihin noon pa po yun. Kaya pala nandito sa baraha. Hindi nyo diretsuhin eh, no? Anyway, yun lang naman ang nakikita ko nagtitrending na nagpapakalat ng maling impormasyon eh. Totoo namang mali. Kasi may mga pinipilit siya doon na kinukontra din siya nung hinuhulaan niya. Katulad kaya kasi nape-pressure to, hindi kayo makabuo. Sabi gano'n nila, paano kayo makabuo? Hindi nga kami nagpaplanong makabuo. Hindi naman talaga kami bumubuo. Ano ba? Papatrol, Michael Delizo. We appeal also to Ms. Shera, kung naririnig niya man tayo sa ngayon, na kung maaari sana ay makipag-ugnayan ka sa... 10 araw na mula nang mawala ang bride na, na si Shera Dewan, wala pa ring nakakalap na lead o ebidensya ang pulisya kung nasaan siya o ano ang nangyari sa kanya. Pero umaasa ang Quezon City Police District na buhay pa siya. We are hopeful naman na sa mga ganito dahil we cannot say na may mga ganong premature tayo na mga na mga speculations. Kaya lang ang gusto lang namin liwanagin na we are always positive na siya ay okay. We are hopeful na she is okay. Ako din. 'Di ba, kung
kung mag-speculate ako. Kasi ang unang clue ko dyan, iniwan yung cellphone eh. Maaaring sinasabi ng iba, no, na hindi, kahit ako, aalis din ako ng, kung malapit lang naman. Kung malapit lang naman ang pupuntahan, hindi pa rin eh. Kasi yung cellphone ngayon, okay lang sana kung yung lapit na tinutukoy ay dyan lang sa kanto. 'Di ba? For example, bibili lang ako ng toyo dyan sa tindahan dyan. Iwan ko talaga cellphone ko nun. Dahil yung toyo na yon, alam ko na may lulutuin ako na kailangan madali makauwi din ako eh. Pero yung bibili ng sapatos, ang weirdo nun talaga, kahit anong sabihin natin, ang weirdo nun na iwanan mo yung cellphone mo. Hindi siya gawain sa panahon ngayon. Hindi siya gawain ng meron man diyan meron man na ganun ang ginagawa na iniiwan ng cellphone, meron man bibihira, 'di ba? Pero kung yung ganun nga, I don't think na 'yun. At makipag-ugnayan din siya sa amin. Nawala ang 30 anyos na babae 4 na araw bago ang kanyang kasal noong December 14. Huli siyang nagpadala ng mensahe sa nobyo na si Mark R.J. Reyes bandang 1:00 noong December 10 para magsabing pupunta siya sa mall para bumili ng sapatos na gagamitin sa kasal. Iniwan ni Diwan ang kanyang cellphone sa bahay habang naka-charge. Isinailalim na sa digital forensic examination ang mga gadget para makahanap ng clue pero hindi pa naglalabas ang anti-cybercrime group ng resulta ng pagsisiyasat. Patuloy din ang tracking sa mga posibleng napuntahan ni Dewan at pagre-review sa mga CCTV. Samantala, sinuportahan ng manager sa trabaho ni Reyes ang kanyang salaysay na nasa trabaho siya nang huling mag-message ang nobya noong December 10. Sinabi niya rin na ito pong si Mark ay may maganda na mga track record when it comes to his profession. There is no Wala namang kinalaman yung pagkakaroon ng magandang track record sa profession. Kasi, so meaning, pag maganda ang track record sa profession, imposible nang gumawa ng masama. Pero siguro ang tinutukoy ni Madam Police, yung pagkakaroon ng validity na nandun siya sa trabaho ng time na yon. No? Maganda naman yon kung ganun. Pero, hindi mo pwede mag-utos yan. Hindi, di ba? Ibig sabihin, dito kasi, sa pag-imbestiga kasi ng ganyan, hindi tayo kasi pwede maging biased eh. Yung mentality ba na ay ano yan, boyfriend yan, imposibleng siya yung may gawa niyan, boyfriend yan eh. Yung ganon. Kasi tayo mga Pinoy kasi ganon tayo eh. Meron na agad tayong bias sa isang bagay na tapos unexpected ang may kagagawan pala yung boyfriend, 'di ba? Pero hindi ito sa case na to. Marami ng ganyang kaso eh. Yung mga hindi mo inaakalang gagawa, yun pa yung gumawa. 'Di ba? Pero sige, feeling ko ginagawa naman nila ang lahat eh para malaman yung totoo. unusual naman sa ugali ng ni Mark. Kasama si Reyes sa mga itinuturing na persons of interest o mga individual na huling nakausap ni Dewan upang makapagbigay ng impormasyon sa investigasyon. Samantala, bineberipika rin ng pulisya ang mga lumulutang na tips sa social media pero umaapila ang QCPD sa publiko na lumapit sa pulis sa halip na mag-post kung mayroon silang impormasyon. Yan, yung si Sir J. Costura. Yun nga, kung halimbawa, ito yung, ako po, matagal na po ako nagde-debunk ng video ni Sir J. Costura. Nagtataka ako, may mga case siya doon na inuudyo kanyang, meron na alala ko doon mayroong nasagasaan ng truck Tapos inuudyo kanya yung pamilya na magkaso. Kasi na ano niya daw, na ayon daw sa baraha, ay sinadya daw. Parang ganun yung not exact pero for example, ganito, Kasi walang CCTV dun sa pangyayari ayon daw sa baraha, parang sinadya daw yung isang pangyayari na yon. Parang ganun yung pagkakaalala ko. Tapos inuudyo kanyang magkaso, tapos bumabanat pa siya ng salita na
hindi natin bibitawan ito, ilalaban natin ito. I mean, isip-isip ko lang, ano magiging basihan nyo para magkaso yung hula? Baka batukan kayo ng prosecutor pag pag ganyan yung ebidensya mo, yung hula, dahil sinabi ng baraha. 'Di ba? Kung halimbawa totoo man yung powers niya no na makapag-predict ng mga ganyang bagay, i-lead mo do sa solid evidence. 'Di ba? Hindi yung hindi yan yung gumawa kasi ayon dito sa baraha. Yun ang ilalagay niyo sa affidavit nyo. Ayon sa baraha, siya yung sumagasa dun sa ano. Ano ba? Ay meron akong fina-follow na page eh. Alam niyo yung sa FB yung Truth Slaps. Kasi yung admin doon may sense yung mga post, pero nung bumanat yung admin doon na truthful, nakikitaan niya daw ng truth yung sinasabi ni Jay Costura. Inunfollow ko na. Ano ba yan? Come on. Mga Pinoy di ba? Hindi naman, wait lang ha. Kung ang paniniwala nyo ay umano doon, maniwala doon. Pero at least tingnan nyo naman kung yung sinasabi may logic. 'Di ba? Suriin nyo namang maigi. Hindi na, yung alam ko, sa supernatural, culture na natin maniwala tayo dyan. Pero siguraduhin nyo naman na yung paniniwalaan nyo ay may logic. Hindi yung nadala lang kayo ng emotion nyo, maniniwala na kayo agad. 'Di ba? Ilang nawawala na ba ang pinahanap diyan na nakita na? Yan kay Sir Jay Costura. For example, no, sa I'm so sure may magmamalaki diyan na hindi si nakita na yung nawawala dahil sa kanya, or ilan ang pinahanap niya, 100. Tapos ang nakita, 2 piraso. Ang kapal nyo naman sabihin na magaling siyang manghuhula kung sa 100 na pinahanap sa kanya, 2 lang ang nakita. At i-make sure nyo, kaya ba nakita yon dahil ba sa hula niya? Yun kasi yung titingnan natin eh. Hindi sa ina-antagonize ko, no? Pero, kasi, di ba, mahirap na lang magsalita eh. Yung iba ay sinasamantala yung mga ganitong Correct. nasa social media ay Diba? mas maigi po na doon tayo makipag-ugnayan sa pulisya para Don't get me wrong ha. Yung paghuhula niya, okay sana kung 100% na accurate ang sasabihin. Pero kung yan ay magkikreate lang ng false hope at generic na statement, di ba yung mga statement, Barnum statement, when you say Barnum statement, yung pinaka-safe na statement yun eh. For example, sasabihin ni Sir Jay Costura, nakikita ko dito nagpapakatatag ka. Malamang ano ba, men? Barnum statement yun eh. Nakikita ko dito nag-travel siya. Malamang. Wala nga eh, nakita nga na umalis eh. Tapos yung mag-ano ka ng false hope. For example, yung kay Jobilin Galieno, no, dati, sinabi niya buhay pa daw. Buhay pa daw ngayon. Tapos may sinasabi siyang malaking tao daw yung nasa likod. Kilala niyo si Jobilin Galieno? Yung nawala sa Palawan. Sabi niya may malaking tao daw sa likod. May white slavery pa nga na nangyari. Binenta daw. Ano ba yung mga pinagsasabi nun? Tapos nung nalaman, nakitang buto na lang yung si Jobilin Galieno. 'Di ba? Hindi pa nga maniwala dahil nga sa hula niya yata hindi pa maniwala yung mga tao dahil ang bilis daw na maging kalansay. Pero ang ginawa ng NBI nung una DNA ng PNP sa nanay, nagmatch. May mga speculations na hindi baka naman kamag-anak yan ng nila, yung buto kumbaga kumuha ng buto sa sementeryo. Ang ginawa ng NBI doon,
paternal at maternal DNA test. Nag-match parehas. So meaning, anak yun nung tatay at nanay ni Jovelyn Galieno. Doon sa mga anak nila, si Jovelyn Galieno lang ang nawawala. 'Di ba? Galing dun sa buto. Kaya na-confirm na ni si Jovelyn Galieno, at nung inimbestigahan ng PNP, yung kumanta na suspect, the moment pala na kinidnap si Jovelyn Galieno, doon na rin siya pinatay. 'Di ba? Hindi yung sinasabi ni Jay Costura na buhay pa. Tapos nung nasukol siya na mali, tamo ha. Nung nasukol siya na patay na yung si Jovelyn Galieno, biglang bumanat siya na may panlilin lang daw. Ipipilit niya na naman. Nag-statement siya nun eh. Ayan nakalagay dito, nahihirapan na siya. Sabi daw, buhay daw ito. Tapos naglabas siya ng statement dito eh. Ayan paglilin lang at kasunduan. Tingnan mo, explain siya ng explain dito na sumablay siya sa panghuhula. Hello sa mga Nostronatics worldwide and hello sa mga netizens. Ayan, so, today is another day. Sumablay siya dito eh. Namin yung balita regarding sa case ni Jovelyn Galieno na I was being tagged. Una pa lang sa case talaga ni Jovelyn ay naging trending siya. Madami nagsasabi, ba't hindi ka? Ang mahirap kasi dito sa Nanisi na siya ng mga viewers niyan. 'Di ba? Panoorin niyo ito kung paano siya nagpalusot dun sa maling hula niya kay Jovelyn Galieno. Na mga pinagsasabi siya, nahihirapan na siya, buhay pa siya. 'Di ba? Tapos may politiko daw, may mataas daw na tao na nasa likod ng pagkuha. Tapos nung lumabas yung investigasyon dito, panoorin nyo, the moment pala na dinukot ito, pinatay na rin agad. Doon sa missing sabungero naman, ang ginawa niya, dahil hindi makita, 2 years na eh. Di ba, 4 years bago lumutang si Patidongan. Pero nung nawawala yung kamag-anak ng sabungero, 2 years pa lang, nagpahula na sa kanya. Ang sabi niya, buhay. Buhay daw. Just imagine, kinidnap yung mga sabungero, after 2 years, buhay pa. Ano yung pakakainin ng kidnappers ng 2 taon yon? Meron naman nawala daw sa dagat. 2 years nang nawawala, sabi niya buhay daw. Dahil kinuha daw ng mga pirata. May pirata ba sa Zambales? At granting na kinuha ng pirata yon at buhay pa, bubuhayin uli ng 2 years ng pirata yon? Or wala man lang, ay, Diyos ko. Man, ano ba mga Pinoy? Kasi alam mo, nakadesign na sa utak ng mga Pinoy ang ang i-prioritize na maniwala sa kababalaghan kaysa sa logical eh. Kaya ito yung dahilan kung ba't marami nagagalit sa akin eh. Pagka tinatopic yung mga ganito. Kasi ayaw kasi ng mga Pinoy na nababali yung fantasy nila eh. Kasi dito, sa papaniwala sa mga ganito, yan, kila Sir Jay Costura, nakakahanap kasi sila ng comfort. Ako hindi ko itatanggi. Kaibigan ko si Sir Ed Caluwag. Kapag kasama ko si Sir Ed Caluwag, kung makikita niyo na masyado ako makulit. Tanong ako ng tanong. On the spot kung dinidebunk si Sir Ed Caluwag, pag magkasama kaming dalawa. For example, puntahan niyo itong video ko, punta kayo sa channel ko. Kasi nasa paranormal community ako eh. Nung umalis ako kay FLM nun. Dito sa playlist, dito sa Explorations and Investigations, nagkakandak ako ng mga ghost hunting dyan. 'Di ba? Doon sa playlist na hanapin nyo sa playlist na to yung dito sa playlist na to, yung sa Bit-Bit Bridge namin dalawa ni Sir Ed. Ang kulit ko nun. Kasi may hawak-hawak si Sir Ed nun na yung tumuturo.
Sabi ko gano'n, hindi ba sinasadya mo yan, Sir Ed, na ituro yan? Di ba? Hindi naman sa akin ako, yun ang gusto ko kasi kay Sir Ed Caluwag, hindi siya iyakin. Kahit on the spot mo siyang i-debunk, hindi siya napipikon. Kaya naging magkaibigan kaming dalawa ni Sir Ed eh. Bagamat may sarili ako na ng pananaw ng sa akin, meron siya ng sa kanya. 'Di ba? Pinagtsatsagaan niya akong sagutin. 'Di ba? Awa ng Diyos naman yung ano namin dalawa. May mga bagay talagang pinakita siya sa akin na hindi ko rin ma-explain. Panoorin niyo itong sa Bit Bridge. Ito to. Yung subukin natin si Ed Caluwag. Yan. Yung nagharap kaming dalawa kung paano ko siya dinidebunk. May time dyan na ano na yung device kasi na bell ang nagano nun, rest in peace Sir Lance. Kaibigan ko kasi yung nag-design nun na yung bell na pang-detect ng multo. Alam ko kung paano yung gumagana yun Nilapag namin doon tapos ang ginawa ni Sir Ed, nagtawag siya ng ng di umano'y espiritu daw, tumunog yung bell. Although na ginagawang meme yan si Sir Ed, no? Wala tanggap niya na sa yun sa buhay niya yun 'Di ba? Ini-explain niya naman kung halimbawa katulad nung sa KMJS na mga dinidebunk sa kanya. Ini-explain niya naman. 'Di ba? Oh yes, magiging bias ako kay Sir Ed kasi kaibigan ko to Pero kapag naman siguro may mali 'yon, wala tayong magagawa, 'di ba? Pero lahat ng ghost hunting ko halos kasama ko lagi si Sir Ed Meron pa dyan, may time pa dyan na nag-ghost hunting kami. Ina-isolate ko yung yung mga witness. Ayaw na ayaw ko makakarinig si Sir Ed ng cold reading. Di ba? Minomonitor ko talaga na hindi makakarating kay Sir Ed yung information na kinikwento ng caretaker. Kasi pag nakarating kay Sir Ed yung narinig niya yung magkakaroon siya ng clue sa niya sa mga reading niya Pero to be fair naman, nadidetect niya naman kung ano talaga. I don't know kung totoo yung power niya, hindi ko pa rin alam. Ayoko pa rin ideklarang paranormal Anyway, yun lang pagdating sa mga ganyang bagay. Tayo? Kasi may diyan may diyan na may opportunity diyan sa aspetong occultismo at paranormal. May opportunity kasi diyan na para maloko ang tao. 'Di ba? Kaya ingat-ingat tayo. Hindi ko sinasabing totally na hindi totoo 'yan. Kahit papaano believer naman ako niyan Pero skeptic lang talaga ako. Now, next, Patuloy tayo. Ito naman yung kay Cabral. May cyber warrant daw yung mga gadgets niya. Hihiling po ang ombudsman ng cyber warrant para sa mga gadget ng namatay na dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang DILG naman gustong ipa-DNA test ang bangkay. Saksi, si Pia Pinlac. Okay yun, para kahit papaano, walang pagdududa yung tao. Kasi, syempre, ito ay, national issue kasi ito yung kinasasangkutan ni Yusek Cabral Maganda na yun para walang pagdududa na magsasabi na baka mamaya dami lang yan, di ba? Although na medyo absurd yung claim na yun, para wala nang masabi yung mga tao. Isang walang malay na babae ang natagpuan sa ilog sa baba ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ilang oras din itong pinagtulungang maiangat mula sa bangin na nasa 20 hanggang 30 metro ang Lalim din, Pasado alas 12 ng hating gabi kanina nang maiahon ang katawan na balot na ng foil. Isinama sa pagangat ang naiwang tsinelas. Pasado alas 12 rin ng hating gabi, idiniklara siyang patay ng isang doktor. Saka dinala sa isang punerarya sa Baguio City. Ang narecover mula sa bangin, kinilala ng driver nito na kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Kwento ng driver ni Cabral na si Mang Ricardo Hernandez sa pulisya,
Alas 10 ng umaga kahapon, napadaan na sila sa Camp 4 ng Tuba. Sabi daw niya, hinto muna sa gilid, bumaba siya. Akala ng driver nagpapahangin lang. Sinicheck daw niya yung paligid. Ay maya, mga 12 o'clock, may dumating na pulis. Sinabihan sila na bawal po dyan. Baka mga aksidente kayo, malis po kayo dyan. So, dahil may pulis na sumito sa kanila, umakyat din sila ng Baguio. Tumuloy muna sila sa isang hotel sa Baguio City at kumain ng tanghalian. Pero Ito yung binalikan, ano. bandang alas 2 ng hapon, nag-ayaraw ulit si Cabral na bumalik sa parehong lugar at nagpaiwan. Sabi daw ng ni Madam, baba muna ako rito. Nagpaiwan. Sinabi daw niya sa driver na, dito muna ako, hanap ka muna ng ano dyan, Opo. parang puistohan mo. Sinunod umano ng driver si Cabral at nagpalipas ng oras muna sa isang gasolinahan sa di kalayuan. May mga residenteng malapit sa gasolinahan na nagkwentong nakasalamuhan nila ang driver. 2 beses pa raw siyang bumili ng sigarilyo sa tindahan. Nang balikan ng driver si Cabral sa lugar na pinag-iwanan sa kanya bandang alas 5 ng hapon, wala na raw doon si Cabral. Lalim Kaya din, ano. binalikan umano ni Mang Ricardo ang pinanggalingan nilang hotel sa Baguio City. Pero wala rin doon ang dating undersecretary. Bumalik siya sa Camp 4 pero wala pa rin doon si Cabral. Kaya nagpatulong na siya sa pulisya pasado alas 7 kagabi. Hanggang sa may nakita na ngang walang malay sa bangin bandang alas 8 kagabi. Ayon sa mga Tagal na sigurong nandun, ano. Kasi nung time, alas 3 yata, nung time na pinuntahan doon, mga hapon na ganun, nakatalon na yun kung nakatalon. Tapos, alas 8 na ng gabi, di ba? Matagal na rin. Mukhang matagal nang wala ng buhay. mga kawani ng Tuba Fire Station na isa sa mga rumisponde sa insidente, may nakitang sugat sa katawan ni Cabral. Nakita namin sa baba as in fetal position. Tapos yung yung katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. Ang bangkay ni Cabral, dinala sa punerarya sa Baguio City na bantay sarado ng pulisya at NBI. Nagkainitan pa sa punerarya dahil ang nais ng asawa ni Cabral, mapabilis ang proseso ng pag-uwi ng bangkay sa Metro Manila. Hindi pa rin daw napipirmahan ang death certificate nito. Kami na yung anak ko tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Hindi, kasi sir, yung kontrobersiya na kinasasangkutan ng asawa mo ay hindi biro. 'Di ba? Although na oo, personal yung yan. Kasi may sangkot siya sa Sangkot siya sa malaking issue eh. Hindi naman na kasi ibibigay naman sa yung karapatan na yan kung kailangan, pero sir may kasi yung asawa mo eh. May kailangan sa kanya yung gobyerno ng Pilipinas. Maghanap sila ng ibang tao? Pero sa sulat ng Justice Department sa NBI, iniutos nitong i-autopsy si Cabral sa lalong madaling panahon dahil sa mga anilay kaduda-dudang pangyayari kaugnay ng pagkamatay niya. Giit ng asawa ni Cabral, hindi nila bibigyan ng basbas na ma-autopsy ang labi ng dating undersecretary. Ano ba naman to, si sir? Ang weirdo nun Dapat gusto mo rin malaman yung totoo. Hindi ka ba nakasangkot yung asawa mo tapos tatanggapin mo na lang ng pagganon-ganon yung pagkamatay? Ano ba? Nakakaduda din ito si sir eh. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami tapos ito mga ramdaman mo, pahirapan ka pa. Kilala ng anak ko kaya nagbigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? Kaya lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin mga kasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Bukod sa autopsy, gusto rin ni DILG Secretary John Vic Remulla Nakakaduda. sa ilalim ang labi sa DNA test. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Pwede! Pwede, di ba? Pwede. Kaya yung asawa ayaw ipa-autopsy, Pwede. Pwede yon. Very good, very good. Kasi nagde-fake ng death certificate So naninigurado lang kami na siya talaga yan. Pwede. Pag-aaralan daw ng PNP ang mga susunod na hakbang. Siyempre, asawa yun, pwedeng ang mangyari, pinatakas nila, tapos, kunyari, ganyan na nangyari. Pwede.
Sa ngayon, itinuturing na ng PNP na person of interest ang driver ni Cabral na huli niyang nakasama. Ayon po sa investigation ng Regional Director Kasi na kaduda-duda talaga eh. dahil labag daw po sa human nature na yung principal o yung VIP mo, iiwanan mo siya sa liblib na lugar, alam mo naman na yung bag at yung cellphone ay nasa sasakyan ninyo at bakit babalikan mo siya after 1 or 2 hours. Oo nga. Naniniwala naman ang pamilya ni Cabral na aksidente ang nangyari at walang foul play. Hindi, bakit mo iisipin na aksidente ang nangyari? Nakakaduda din ito eh. Kasi kung halimbawa, ako no, let's say kapatid ko yan or girlfriend ko yan or asawa ko yan na ganyan, gusto kong malaman ng totoo eh. Imposible naman yun na magpaiwan yung kapatid ko or yung asawa ko or yung girlfriend ko na ganun. Ano, maniniwala agad tayo na ganun talaga yung nangyari? Kasi unang-una dapat hindi mo matatanggap yan eh. Na ganyan ang nangyari sa asawa mo eh. Hindi mo dapat matatanggap yun. Kaya ito medyo suspicious ito, sa totoo lang. Dito parang mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Magkausap. Tinanggap mo yung bullshit na dahilan na yon na mag-unwind yan? Bakit hindi ka kasama? Come on, di ba? Pa kami nung before that day eh. Sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting? Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang tunay na nangyari. Pero suspecha ni Doesn't Caloocan add up. Representative Egay Erice, merong foul play. Kaya maghahain siya ng resolusyon para mag-imbestiga ang Kongreso. Marami kasing tatamaan kung magsasalita si Yusek Cabral dahil siya'y nakakaalam ng mga insertions kung sino yung mga proponents. Siya nakakaalam. Isa sa mga nasa sentro ng investigasyon sa multi-billion corruption sa flood control projects ng DPWH si dating Undersecretary Cabral. Sa testimonya ng kasamahan niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Cabral daw ang namamahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondo na inilalaan sa budget para sa mga proyekto ng mga mambabatas. May kapangyarihan daw si Cabral na magpasok ng mga proyekto ng mga mambabatas sa budget ng departamento. Sa kanya bago pala pa susi isasubmit ng sa lahat eh. Kongreso. Kapag nirelease na ang budget, makakakuha daw ng komisyon ng isang mambabatas, pati na rin ang ilang DPWH officials at engineers. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Humarap din si Cabral sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero wala siyang itinurong pangalang sangkot sa anomalya. So you believe, you support the statement of the Yes, former po, Your secretary Honor. that indeed there are ghost projects. Yes, Your Honor. And can you identify those contractors who are involved in these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-audit po. Baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Humarap din siya sa ICI, pero hindi na siya sumipot nang muli siyang ipatawag nito. We were hoping to talk to her and tell us what she has done or what she knows. Sana, parang confession sana, but hindi siya sumipot sa amin eh. Kasi we felt na she can still change. It makes the work a bit more difficult now than it was before. Kasi you don't have the person who may be a source of Kaya talagang kaduda-duda information, talaga. no, implicating other individuals. So, yun, sa bandang yun. Pero din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Bago masawi, humarap pa sa Office of the Ombudsman Prosecutor si Cabral noong December 3. She was willing to cooperate, but of course, during the preliminary talks, gusto lang muna niyang malaman kung ano yung mga information din laban sa kanya. Assuming that she was being guided also by her lawyers not to give too much information at this point, when she was invited for questioning or inquiry. Kabilang sa mga gusto sanang masilip ng ombudsman ang mga gadget ni Cabral. Kaya mag-a-apply ang ombudsman sa Sandigan Bayan ng cyber warrant para sa mga ito. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito. Pag yung mga gadgets na yan ayaw ibigay ng
Or sinabi ng mga kamag-anak na nawala na or ano. Kaduda-duda na yan. At the risk of them being altered, erased by family members or friends, and we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Ang sabi ng DILG, naibigay na raw sa pamilya ni Cabral ang kanyang cellphone. It was a crime scene, so there were lapses on the part of the investigators. Gago. Paano pag yung cellphone na yun dinurog na? Wala na. But we are doing everything. Or ibang cellphone yung ibinigay, ano? Hindi yung cellphone na ano. Mukhang ano nga to. May something dito. We can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. Pero itinanggi ng asawa ni Cabral na naisauli sa kanila ang cellphone at iba pang gamit ng kanyang misis. Para sa GMA Integrated News. Wala. Nasa Pilipinas. Ano ba nangyayari sa atin, men?